I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Chief Justice Davide, hindi ito nakaligom ng one-third. Pinagbotohan yun sa plenaryo. Hindi nakaligom ng one-third. Pumosisyon ng presidente noon laban sa impeachment, si dating Pangulong Arroyo, kung aking naalala. So, hindi ito unang beses mangyayari sa ating kasaysayan kung sakasakali. Sir, yung INC... Nandun nga lang ako sa kamera noon. Anyway, sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagawa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against VP Sara. In support daw ito, so naging panawagan ng Pangulo. Anong... Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo. Na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Pero, Malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. so, may ano ba? In support yata dun, sir, magsasagawa sila ng malakihang Bilang rally. pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM, Mhm. walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakarinig ko, at pagkakapanood ko, kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. So hindi yun Maliban na lang kung magkaiba yung napanood natin, pero mukhang pareho. Pero sir, ito nga in support nga dun sa panawagan ni Presidente na huwag na sana magkaroon ng impeachment. Pero hindi naman ito pagsuporta ng INC kay VP Sara. Hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Iniinterpreta ko lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahong ito. So itong mangyayari, malokang rally ng INC, patunay na talagang very divisive itong impeachment. Marahil patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. At marahil posisyon ito na hindi dapat madiktahan ng isa, dalawa o tatlong tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduan at pagkaisahan sana. Imbis na pilit nating hinahanap yung pag-aawayan natin, pagkakawatak-watak natin at hindi natin pagkakasundo-sundo. Before NIMPA, bilang kayo yung Senate President na magkakaroon ng impeachment, parang, ano yun sir, how do you feel? May concern ka ba? Or mahirap ba yung magiging trabaho nyo bilang kayong Presidente na... May nagsabi nga sa akin, kung matutuloy yan, grabe, 3 oras kung papanoorin yan. Sabi ko, ikaw nga manonood lang, kami uupo doon at 3 oras din mahigit. Pati kayo. Trabaho ang tingin ko rito. Kung dumating man, haharapin namin. Hindi mahalaga kung gusto namin ito o hindi, kung konbinyente ito sa amin o hindi. Ang importante ay trabaho ito na inata sa amin ng saligang batas. At kung mangyayari man, gagampanan namin ito. Kung ano man ang reklamo o pag-reklamo sa likod o bulong-bulong sa likod kung gaano kahirap ang trabaho, bahagi na ng pagiging tao siguro yan. Pero patuloy namin gagampanan ito. Gusto man namin o ayaw namin. Pero yung mga non-lawyer senator, sir, dapat ba meron silang mga legal advisor para maging tama yung kanilang judgment? Well, nakita na natin dati yan. Hindi naman lahat ng umupo bilang impeachment judges ay abogado. Pero nagpakadalubhasa din sila, nagsanay at nag-aral. Maski naman ako, matagal na akong hindi nagpa-practice. Kung mangyayari man yan, kailangan ko rin mag-review at magbasa ng rules on evidence. Okay, NIMFA, and then back to RG. Meron na kayong panawagan sa mga colleagues na manihimik dun sa impeachment complaints sa merits. Pero would you also advise them na maghanda na rin sa possibility, mag-aaral na rin ngayon pa lang? Hindi. Dahil ayokong i-assume yung mga mangyayari at ayokong pangunahan. One way or the other. Dahil pag sinabi kong maghanda na, magsimula na kayo, ready, get set, pero wala pang go, baka isipin ako'y pumapabor o kumikiling sa paghahain o pagsampa. Malalaki na lahat ng mga senador. Matatanda na kaming lahat. Alam na namin yung mga dapat at di namin dapat gawin. Kung sa tingin nila malaki ang posibilidad na kailangan na magsimula mag-aral, nasa sa kanila yon. Kung mabilis naman sila mag-aral at mabilis matuto, hindi pa siguro muna kailangan. Hanggang nandiyan na. So yun mga babayan, narinig yung sinabi ni Senate President Chis Escudero. Ayan naman siguro, malinaw na malinaw yan sa tainga ng mga dilis
na itong rally ng INC, magrarally po sila upang suportahan ng Pangulo. Hindi po magrarally ang INC para kay Sara Duterte, hindi po yun, no? Ito ang mahirap sa mga dilis, no, na magpo-post sila sa social media ng fake news na sinasabi nila magrarally daw ang INC upang suportahan si Sara Duterte. Ano kayo, hello? Hindi ganon ang INC. Magrarally mga yan para lang sa kapayapaan. Pero yung sabihin mo sasama sa political rally na ginagawa ng mga dilis, oy, excuse me, hindi doon ang punta nila. Dahil ayaw nila ng gulo, ayaw nila ng ganon. Hindi naman talaga sumasali ang mga INC sa mga ganyan, yung maglulunsad ng political rally sa EDSA na ginagawa ng mga dilis. Oh, excuse me, no? Marami akong kaibigan na INC dito, halos INC katabi ko. No? Hindi ayaw sila ng ganyan. Kumbaga, bawal sa kanila yung ganyan na sumasali sa political rally na yan. Ang sa kanila, kung maglulunsad man sila ng rally, yan po ay ayon po doon sa sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Kapayapaan lamang, mga kababayan. Suporta yan para kay Pangulong Marcos Jr. Oh, 'di ba? Ito ang mahirap sa kanila. Nagpo-post sila sa social media, guys, no? Para i-brainwash ang mga mamayang Pilipino. Nasabi, maghanda daw ang Malacanang, maglulunsad ng malalaking rally kasama ng INC. Ginamit nyo pa ang INC sa kalukuhan nyo. Kayo naman, no? Alam nyo, hindi sumasali ang mga INC sa mga rally na gustong agawin ang kapangyarihan ni Pangulong Marcos Jr. Ayaw nila ng ganon. Oh, kasi ang INC talagang sinusuportahan nila ang Pangulo since pa yan. Kahit 2016, mula sa kanyang ama, sa totoo lang. Yan. Sa kanila kasi, pagdating sa kapayapaan, talagang sumusuporta ang mga yan. Pero yung mga pang-aagaw ng pwesto, hindi sumusuporta ang mga yan, mga kababayan, So, malinaw naman siguro yan, mga dilis, sa sinabi ni Senator Chis Escudero. Suportahan ang Pangulo. Tungkol dito naman sa impeachment na ito, mga kababayan, na talagang sabi ng Pangulo nga naman na hindi po talaga siya hanggat maaari ayaw ng impeachment kasi nga matrabaho po yan. Totoo po yun. Kung natatandaan nyo kay dating Senate Justice Corona, guys, umabot yata ng 3-4 to almost 5 months yun. Ang tagal yan. Tapos mag-google ka talaga ng oras, gastos pa yan, mga kababayan, no? So, parang matrabaho talaga, sabi nga ng Pangulo. And dami pong dapat pwedeng ayusin ang daming problema ng bansa na ito. Tapos, impeachment, nako, di wala ng trabaho ang House of Representatives at ang Senate, doon na lang sa impeach na yan, ano? So, dahil dito, mga kababayan, kung anong gusto ng Pangulo, doon lang po ako, sinusuportahan ko po talaga yan. Kung bakit kamo, kasi mayroon ibig sabihin ang Pangulo, no? Well, sa kabilang banda naman, itong impeachment na ito, mga kababayan, dapat rin naman talagang sundin kung tutuusin, kasi batas po yan dahil dito sa ginawa ni Sara Duterte, nakita ng House Committee na may paglabag sa mga pinagagawa niya sa paggastos ng pera. Ika nga, may korupsyon. Alam po natin yan. In short, ayan, paglabas ni Piatos, sino ba yung Kukoy Villamin ba yan? Wala naman daw record yan sa PSA. So, mayroong talagang anomalya na nangyayari. May corruption talaga. So, kailangan usisain ng House yan. Ngayon, mga kababayan, dahil dyan sa panawagan na yan, nga, sa gusto ng Pangulo, hindi niya naman pinigilan. Actually, opinion niya lang yun. Pero hindi pa natin alam kung ano po ang magiging desisyon ng House tungkol dito, no? So, sa akin naman, nakikita ko sa bagay, sabi ni Congressman Chua, mga kababayan, so far pa naman din sa kanilang press con na interview siya, no? Yan naman ay in-upload natin para naman ma-inform ang ating mga kababayan. Wala pa kasi sa isip nila itong impeachment na ito. Itong mga congressman, wala pa. As in, wala pa talaga. Hindi pa talaga nila sa isip yan kung mag-impeach sila. Wala no? Pero dahil itong mga kamakabayan black at akbayan, alam mo naman mga yan, ano na nila yan Kumbaga, yan na lang talagang pag-ugali nila. Pero minsan, hindi rin nila iniisip kung gaano kahirap din ang mag-impeach ng isang tao. Ako, wala akong kinakampihan dito. Hindi ko kinakampihan ng si Sara Duterte. Si Pangulong Marcos dito ang aking sinusuportahan, no? So, kaya maghintay tayo kung ang magiging statement ng House dito, no? Sa magiging
suporta ng INC sa Pangulo, no? Sa kabilang banda, ito correct me if I'm wrong, ito po yung aking pananaw. Siguro, itong ating mahal na Pangulong Marcos Jr., kaya ayaw niya siguro na ma-impeach kasi wala ding mangyayari. Bakit? Kung pagdating sa House of Representatives, itong impeachment na ito, sa akin nakikita, for sure, lulusot po yan. Lulusot po yan, mga kababayan. Pero ang problema, pag lumusot yan sa House, pagdating kaya sa Senado, alam nyo ba, diba, lahat tayo nakikita natin, ang Senado halos kampi kay Sara Duterte. Paano yan? Kung pagdating sa Senado, ang lumabas doon, mas mataas ang votes na ma-acquit si Sara Duterte kaysa doon sa boto na gustong ma-impeach si Sara. Paano kaya yun? Di ba? Di useless lang guys ang ginugol nilang mga oras. Mga ilang buwan pa yan. No? So, ang Pangulong Marcos Jr., sa nakikita ko sa aking pananaw, in my own opinion, in my own thinking, sa nakikita ko sa plano ng Pangulo, total naman, sinampahan niya ng kaso, or may supina ba yan, diba, sa NBI, sampahan na lang ng kaso sa korte. Doon na lang siya sampahan ng kaso, tambakan ng kaso, para matuluyan, makumbik at makulong. Doon, total naman, diba, ang dami niyang kinaharap na kaso. 'di ba? 'Yun po ang nakikita ko dito sa kay Pangulong Marcos Jr. kasi pagdating sa House lulusot, pagdating sa Kongreso pagdating sa Senate baka hindi lulusot, no? Baka ma-acquit lang si Sara doon kasi mga kababayan, remember halos mostly senador doon pro Duterte Paano 'yan pagdating sa vote? Mas mataas yung bumoto na ma-acquit si Sara. Di wala din nga, 'di ba? Ay sayang ng oras ang ginugol, ang gastos. 'Di ba? Unless lang kung halos lang senador doon ay kampi, sa impeachment. Nakita nyo yung mga pahayag ng senador, ay against nga sila nandiyan si Dalawang Estrada, ayaw nila. Dalawang Cayetano, for sure ayaw nila 'yon. Maka-Duterte mga yan, guys si Villanueva, si Subiri, for sure kampi kay Sara yan. Hindi correct me if I'm wrong kasi nakikita ko sa post ni Sir Benji Contreras. Yung maaring kakampi ni Sara Duterte. Kaya yun guys, parang nakikita ko kay Pangulong Marcos Jr. Parang walang silbi itong impeachment na ito pagdating sa Senado. Ma-acquit si Sara kasi mostly senador doon halos sa kanya kakampi. Paano yun? Di kung nakikinig tayo sa sinabi ng Pangulo na opinion niya, ayaw ng impeachment, hindi sana tayo nagsasayang ng oras. Di ba? Baka yan ang masasabi natin pagkatapos ng impeachment. Na-acquit pala si Sara. Di ibig sabihin, tama ang Pangulo. Kaya, yun po guys, ang nakikita ko. Sa tingin ko lang, in my own opinion, sa aking thinking lamang, baka yun ang naisin ng Pangulo, nakikita niya. Dahil halos itong mga senador kakampi ni Sara. Kaya nga 'di ba? Ma-acquit yan doon. Kaya ang Pangulo, ang pinaka magandang gawin sampahan na lang ng kaso sa korte or saan man yan, ombudsman or saan yan sa piskal or saan man banda. Sampahan ng kaso doon, tambakan ng kaso para matuluyan. Yun na lang dapat. Agree ako doon, mga kababayan. Dahil kaya ko nasabi yan kasi sabi ng Pangulo, hindi niya papalagan itong mga sinasabi ni Sara Duterte na pagpatay sa kanya. Kaya yun, mas maganda yan. Doon siya, doon siya mas agree na sampahan ng kaso. Diyan po sa kung saan man yan, sa korte man yan, or saan, or sa ombudsman. Di ba mga bes? Anong kapalagayan doon sa sinabi ko? So, yun lang guys, ang aking opinion naman, ang pagdating sa Senado, baka ma-acquit si Sara. Dahil halos senador doon, kakampi niya. Kung sa House, malamang lulusot po yan. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Correct me if I'm wrong, kung tama yung aking pag-analisa dyan, or thinking, or opinion. Okay? Don't forget to like, hit the button bell para laging update sa aking mga upload video. Okay? Bye, and baboos. God bless Philippines.